So ayan na mga Tudes, good day sa inyong lahat. So Archie Motovlog here. So marami nagtatanong sa vlogging setup natin kung anong gamit nating camera. Kung ayan, kasi medyo malinaw yung mga footage natin sa mga naunang video natin. So ito, papakita ko sa inyo yung vlogging setup natin. So ayan mga Tudes, syempre ang ating gamit na helmet, KYT TT Course. So simulan na muna natin sa helmet. So yung setup ng helmet natin, meron siya nakalagay na mounting sa helmet, no? So ito, may score nyo sa orange up, sa Hansi yung tatak ng ano na to, ng mounting. So ayan, ito naman yung lalagyanan natin ng ng camera. Maganda kasi meron ka nito para iisang bitbitan na kapag halimbawa magbablog ka na, dito mo lang lahat kukunin yung mga gamit mo, like yung mga mountings. Yan, shoutout kay Mingming, Molly. Yan. So ano ba yung laman? Mga Tudes, no? So eto. So ayan, ang gamit nating camera, pinakaunang camera natin, eto, GoPro Hero 4. No? Oo nga, GoPro Hero 4. Mga Tudes. Hanggang ngayon, nasa sa akin pa kasi okay pa naman to. Ang problema lang, kapag halimbawa na-stack up ng matagal, lumulobo yung battery. Kaya eto, hindi ko na, kaysa masira lang, siguro sa mga ibang video gagamitin din natin to, no, mga Tudes. Pero ito yung unang video, unang camera na ginagamit ko sa vlog, no. Maganda kasi dito mo lang isasaksak yung mic. Yan. Tapos napakatagal din bago malobat. Napakalinaw ng image quality din nito para sa kanyang modelo. So ito naman, sa mga hindi nakakalam, 2013 hanggang 2015 meron ito, or unang nilaunch itong GoPro Hero 4. So padalwa nating camera, syempre Insta360 X3, mga Tudes. So eto naman, kaya niya mag-capture ng 8K 30 frames per second or 30 FPS. 8K 30 FPS. Yan. Naka-decals lang siya na sticker, kaya ganyan mukhang carbon. So ito naman yung sa POV natin o sa POV natin kapag nagka-capture tayo ng video. Ito naman yung Insta360 Ace Pro, mga Tudes. Yan. So ang gamit nating quality dito, mga Tudes, syempre yung basic lang, 1080p. Kasi kapag naka 4K ako, mahihirapan ako mag-edit, mga Tudes, no? Kasi nga gawa ng hindi kaya ng computer ko. Ang computer ko ay basic lang, no, mga Tudes. So sa mga accessories, paliwanag ko lang din. So dito yung lalagyan na naman ng accessories sa bag na ito. So meron tayong invisible stick para sa Insta360 X3. Yung lalagyan na natin ng memory card. Tapos ito naman yung crocodile clamp natin na panglagay doon sa side mirror, sa kung saan man gusto nyo ilagay yung Insta360 X3. Ayan, ginagamit din natin yan. So ito naman, mga Tudes, yung Insta360 mic adapter. Ito ang gusto ko sa Insta360. Napakamura lang ng mic adapter, parang nasa 400 pesos lang to or 350. Depende kung may voucher kayo sa platform, di makukuha nyo na mas mura. Ito, original yan, no? Insta360. May tatak talaga siya. Ito yung ginagamit nating mounting para dito. Dito naman ito ay sinasaksak ng mga Tudes. Yan, dyan. Tapos yung lalagyan ng memory card ng Insta360, dito lang din. Hindi mo na, halimbawa, kapag napuno yung memory card mo, hindi mo na miski bubuksan yung loob para lang makapaglagay ka ng ng memory card. Dito, salpakan lang, tanggalin mo lang to. Yan. So, saksak na natin.
Kapag bumili ka ng Insta360, ang kasama lang nito yung mounting dito. Pakita natin yung mounting. Ito naman mga tuds yung sinasabi kong mounting, magnetic siya. Na isasalampak mo lang yan dyan. Yan o. Yan, good to go na. Hindi na natatanggal. No? So maganda ding accessories pagdating sa Insta360, bibili ka nito ng charger na may kasamang battery. Ayan. May battery bang nakalagay ito? Nasa ko mabigat eh. Ayan. Ayan. Sa pagbubukas ng battery slot, ganyan lang, ibababa mo lang ganyan. Kasi aangat yan. Yan na yung battery ng Insta360. So lasa ko lobat to eh. Punta natin. So kahit on board na nakakabit dito yung Insta360 mo, yung Ace Pro mo, pwede mong kabitan ng battery. So eto siya pagka ito. Napakalinaw oh. So meron siyang iba't ibang perspective, no? Meron siyang action, ultra, tas dwarf. Tapos pag nagmo-montage ako mga tudes, nagamit yung camera na to. Ito yung ginagamit ko, yan, horizon lock. Kumbaga wala siyang fish eye sa video. Kaya kumbaga yung linear lang, yan. Pero ang madalas ko ginagamit itong horizon lock saka itong action kapag nakakabit na sa helmet. Maganda din yung POV nito mga tuds, no? So gamit nating quality setup sa video. Ayan. 1080p lang pero available siya hanggang 8K 24 FPS, no mga tuds. So pagpasensya niyo yung manok, pinapakain niya tayo ng manok eh. May background music tayo na manok. Tapos 4K, kaya niya mag-capture ng 4K hanggang 120 FPS, no, mga tuds. So recommended ko sa inyo mga tuds, eto 1080p tapos 60 frames per second para kung halimbawa low key lang or nagsisimula pa lang kayo mag-vlog, hindi kayo mahirapan mag-edit, lalo na kung mahina lang yung computer nyo katulad sa akin. Mahina lang kasi naka 32 gig lang, Ryzen 5, tas naka 32 gig RAM lang. Sa PC specs naman mga tudes, mas maganda kung minimum 32 gig ang RAM nyo. Pero mas maganda kung 64 gig pataas na para kaya nyo mag-edit hanggang 8K or 4K, no? So ayan, setup natin. Tapos syempre naka high stabilization. Yung ratio niya syempre 16:9. Pwede nyo din gawing ganyan, depende sa preference nyo, pero ito yung recommended na sa YouTube, no? Ayan. So tapos na tayo sa setupan nito. Yun nga pala, meron pang mga filters to mga tuds, no? Yan, i-slide down nyo lang. Tapos yan, may makikita kayong mga filters dyan. Yan, standard lang yung ginagamit natin para pwede nating baguhin yung kulay. Pero dito, napaka-buhay na yung quality or yung kulay ng mga surroundings kapag nagka-capture kayo. Meron siyang flat, vivid, yan. Ito ang kinaganda sa kanya eh, meron siyang modes. Para halimbawa, ayan, nakita nyo mas lumiwanag yung capture niya. Ito ginagamit kapag sa gabi. Kapag naka-night siya, napakaliwanag ng kuha nito, no, mga tuds. So pero ang ginagamit lagi natin standard lang. Para mukhang natural lang yung paligid. Dito naman sa unahan, pagka nagre-record yan, makikita nyo, nagpupula yan. Tapos yan, may nakalagay na 4K, 60. Tapos yung sa battery, ayan, kita nyo naman. Ang maganda din dito, mga tuds, pwede nyo din gawing selfie. Kasi itong Insta360 Ace Pro, napipflip yan, no? Ayan. Pakita mo, boy. Yan, pwede nyo gawing ganyan yung setup nyo. Nakikita nyo yung sarili nyo. Tapos ayan, kapag katapos na kayo, ilalagay nyo na sa helmet. Balik nyo lang yan.
So, ang vlogging setup natin, syempre, kabitan muna natin ng memory card. So, sa memory card, mga tools, ang kailangan niya, recommended niya, ganyan, SanDisk. Yan, ganyan, SanDisk. Ito, kaya niyang kumarga hanggang 1 terabyte na memory card, no, mga tools. Ito, ang gamit natin, itong 128 or ito gamit natin sa Insta360 X3. Ito naman sa Insta360 Ace Pro, ang mga tools. So, kabit muna natin. Kabit na natin sa helmet yung ano. So ito, kaya may pangkalas dito mga tools. May Allen wrench. Gawa ng ito. Nawala ko yung knob ko dito. Mas maganda sana kung may knob kayo mismo. Madali yung matatanggal yung camera, no? So ayan lang ginagawa ko. Nawala yung tornilyo eh. O, ganyan lang. Tamang higpit lang. Kaya lang sira na, oh. Mapapansin nyo. Hansi, baka naman. Sira na. Hindi ko alam kung nakakabili ng ito lang eh. Duktungan yan eh, oh. Mapapansin nyo. Tapos yan ang anggulo ng camera nyo kapag nakakabit na sa helmet. So ang mic natin gamit, syempre budget meal lang din. Tiga ano lang to? Tig 350 lang. So ito yung setup natin dyan. Kita ba? Hindi yata kita. Yan o. Yan, dyan nakakaharap. Ayos lang naman din yan. Kahit yung paghinga nyo, eh naririnig. Kahit yung paghingal nyo, yung paghapo nyo, rinig na rinig. Yan, ganyan. Ang maganda din mga tools, kapag halimbawa, bibili kayo ng mic, dapat yung naka L-type na socket or ng, ano ba tawag dito? Naka L-type na port. Para kapag halimbawa, magsasara kayo ng visor, hindi nadadali. Kasi kapag tuwid, ang layo pa eh, nakaganon po. Prone sa sabit. Prone sa kung ano-anong mangyayari. Kaya ang mangyayari, makapansin nyo kapag minsan kumakawang yung audio, no? So yan lang, ganyan lang kasimple yung ano natin, vlogging setup. Dito naman sa akin sa 360, yan, mapapansin nyo, dito yung kinakabit yung ano nya. Dito yung kinakabit yung memory card nya, no? Sa loob. Tapos ayan yung battery. Ayan. Ito naman yung charging port. Ganyan, ganyan lang. Ito mga tools, hindi to ano hindi to waterproof mismo yung kahit na sinabi nilang waterproof. Hindi to purely waterproof no mga tools. So buhayin natin. Lobat, patay. Lobat lang yung battery natin pero yan. Papakita ko na lang sa ibang video. Ganito naman siya i-setup. Yan, meron siyang tornilyuhan yan dyan. Tapos yan, iikot nyo lang. Tapos sabay, eto, mas maganda kung pagka may angkas kayo, pahawak nyo na lang sa angkas nyo para depende sa angkas nyo kung saan niya itututok. Ito naman, 360 lahat, buo, paikot, kitang-kita. Tapos may app yan sa PC or sa cellphone na pwede nyong i-edit ng 360 kung saan nyo gusto itutok yung perspective ng camera niya. Mga tools. So ito naman, dito naman niya kinakabit sa dulo. May tornilyuhan din niya sa dulo. Yan. Depende na lang sa inyo kung saan nyo gustong ikabit ang Insta360. Pero ang madalas ko kinakabitan nito doon sa may left side ng handlebar. Or kung, ano ba, naka-naked handlebar yung
gagamitin yung motor, mas maganda sa unahan. Hindi ko masyadong nai-advise kapag sa likod kayo maglagay. Although maganda yung kuha kapag sa likod, no. Pero hindi ko may advice kasi baka mamaya malaglag. Hindi din kasi biro ang presyo nitong ganitong mga camera, no. Kapag nalaglag, durog to agad, no, mga tuds. Hindi naman durog na durog, kumbaga masisira, no. So yun lang, mga tuds. So mga tuds, pagdating naman sa editing software, eto meron tayong Filmora. You know. Wondershare Filmora 11. Yan. Napakadali gamitin, napakadali mag-edit dito sa software nito, kaya hindi na ako nag-iba-iba ng software eh. Ito halimbawa, ito yung huli nating upload. Siguro gagawan ko na lang ng ibang video yung sa screen recording kung paano mag-edit, no, dito sa Filmora. Comment down below kung gusto nyong matuto pagdating sa Filmora. Yan. So ginagamit nating settings pagdating sa pag-edit, sa pagsi-save. Ayan, syempre lagi nating nilalagay sa best. Tapos mataas yung bitrate, no. Yan, tinataasan natin. Pero kapag 1080p lang, yung nasa standard resolution lang, ginagawa ko ding 60 fps yung save natin. Yung video natin 60 fps. Tapos ayan, minimum pagka kasi naka 4K ka, ito yung 4K 3840 by 2160. Kapag ka nakaganyan, kailangan mataas yung bitrate mo. Yan, 150,000 kbps dapat yung naka-settings. So yun, napakalinaw ng nito, napakalinaw ng footage, no? So ayan, bawa ito. Yan, no? Sa Insta360 naman na app, i-turgo lang kayo saglit doon sa Insta360 app. Close muna natin to. Eto, may Insta360 app tayo dito sa PC. Pag naman ganyan, ayan, madali lang naman din siya i-edit, no, mga tudes. Halimbawa, meron kayong nakapag-vlog na kayo, tapos na. Yan, ayusin na lang, no? Ito, dito tayo sa latest natin na for edit vlogs. Saan ba yun? Wala pala dito. Nasa isa. HDD. Yan, vlog for edit. Bawa, yan, Mio Gear S. Ito naman yung files ng ito yung itsura ng files ng Insta360, no? So yan, i-open natin, mga tools. Madali lang naman mag-edit dito sa Siguro gawan ko na lang ng ibang video para maayos yung maayos yung screen, no. Yeah, katulad niyan. Itututok mo na lang na ganyan yan, no. O, di ba? Umubo pa eh. Yan, no. Tapos pag magse-save ka, yan, dito lang, export. As yan. Ikaw na bahala kung 1080p o Basta ang sinesettings ko lagi dito, 60 fps lagi. Yan, tapos add to queue mo na. Yun lang, ayos na. So comment down below kung gusto nyo makita ko paano mag-edit sa Insta360, kung paano